Ang estudyanteng ito ay isang inhinyero sa computer ngunit may ambisyon na yumaman sa pamamagitan ng negosyo. Nagsimula ito sa pagtitinda ng mga flashcard ng mga karakter na Chino. Naitayo niya ang isang nangungunang kumpanyang teknolohiya sa China at naging milyonaryo sa dolyar. Si Xiao Chuang ay isang mahuhusay na estudyante mula sa sistema ng mga universidad na 985 ng China. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, tinanggap siya sa isang institusyong pananaliksik. Pangarap ito ng maraming tao, ngunit ayaw niyang mamuhay ng isang ordinaryo at walang kulay na buhay. Sa kanyang libreng oras, gagamitin niya ang pangalan ng institusyong pananaliksik. Ipinagbili niya ang mga microchip na may nakalimbag na mga karakter na Chino. Kaya nga noong dekada 2090, mayroon na siyang libu-libong yuan sa kanyang bulsa. Ngunit hindi niya inaasahan na maloloko siya ng mga kasamahan niya sa industriya. Nagsumbong sa pulisya ang Research Institute at hiniling na ayusin ni Xiao Chuang ang problema. Sinagot ni Xiao Chuang ang lahat ng kasalanan, ngunit alam ng lalaking ito na si Xiao Chuang lamang ay hindi makakagawa ng isang perpektong microchip. Dahil dito, nahulaan niya na tiyak na sangkot si Bai Qinghua, dahil ito ang thesis nito. Pero nang hanapin si Qinghua, wala pala siyang alam. Siyang pala'y si Xiao Chuang ang palihim na nagnakaw ng disenyo ng kanyang ginawang hand character typeng set at ipinagbili. Pinagpahanap ng Dean ang drawer ni Qinghua, at may nakitang maraming maruming pera sa baunan niya. Dali-daling nagpaliwanag si Xiao Chuang na siya ang naglagay ng pera, at walang kinalaman si Qinghua. Malinaw naman ang ebidensya. Kaya wala nang maitatanggi si Qinghua. Pagkatapos, sina Xiao Chuang at Qinghua, lahat sila ay pinalaya sa institusyon ng pananaliksik. Para kay Qinghua, ito ay isang malaking gulat. Siya lang ang nakapasa sa universidad sa kanilang bayan. Nakapasok siya sa isang prestihiyosong universidad at naging isang mahuhusay na mananaliksik. Ngunit nang malapit na niyang maabot ang kanyang pangarap, sinira ito ni Xiao Chuang. Napilitan siyang mag-apply ng trabaho saan-saan. Ngunit dahil sa batik ng pagkakapaalis sa dating institusyon ng pananaliksik, walang kumpanyang gustong kumuha sa kanya. Lubos siyang nawalan ng pag-asa. Si Qinghua ay nakatanggap ng tawag mula sa isang kumpanya. Sinabi ko sa kanya na pwedeng subukan niya ang posisyon na technical staff sa planta ng semento kahit na isa siyang magaling na estudyante mula sa isang top university. Pero sa oras na iyon, wala nang ibang pagpipilian si Qinghua. Labis na nag-aalala si Xiao Chuang nang mabalitaan niya iyon. Tinipon niya ang lahat at humanap ng Dean. Sinabi niya na biktima si Qinghua, at ang tanging kasalanan niya lang ay ang pakikipagkaibigan sa kanya. Pero ang parusa ay napakahigpit. Hindi ito patas, pero kahit anong pakiusap nila. Mariing tumanggi pa rin ang direktor ng library. Noon ay nagmungkahi si Chairman Deng ng dalawang opsyon sa direktor. Una, hayaan sina Xiao Chuang at Qinghua na magkasamang magbenta ng mga character card. Bilang kapalit ng kanilang kasalanan kung magiging matagumpay ang pagbebenta, makikipagkontrata ang kanilang research institute sa kumpanya ng eksklusibo. Kung hindi, aalis na rin siya sa institusyon. Dahil sa dalawang iyon, napapayag din sa huli ang direktor. Pagkatapos, sinundo ni Xiao Chuang si Qinghua sa istasyon ng tren. Gusto ng pinuno na magtayo ng isang sales department na ang pangunahing tungkulin ay ang pagbebenta ng mga computer ng kumpanyang Compo. Kung magiging maayos ang negosyo, makakakuha ng eksklusibong kontrata ang kanilang research institute. Para sa mga researcher, ang negosyong ito sa kumpanyang Compo ay isang malaking hamon. Kaya umaasa si Qinghua na pagkatapos makuha ang eksklusibong kontrata, ay makakabalik ka na sa pagsasaliksik. Para makuha ang kontratang ito, nagtakda ang pinuno ng target na makapagbenta ng 500 piraso sa loob ng isang buwan. Kusa namang nagdala si Qinghua ng 10 piraso sa Guangzhou. Hindi naman papatalo, nagboluntaryo si Xiao Chuang na pumunta sa Shanghai. Masigasig din namang tumanggap ng trabaho ang ibang mga miyembro. Bawat isa ay binigyan ng 200 yuan na pamasahe, pero iba-iba ang paraan ng paggastos nila. Pagdating ni Xiao Chuang sa Shanghai, agad siyang gumastos ng malaki. Sumakay siya ng taxi papunta sa isang mamahaling hotel, tapos ay nagbigay siya ng 10 yuan sa isang babaeng empleyado. Pagkatapos ay pinakiusapan niya itong ipaglibot siya sa function hall ng hotel. Sinabi ng babaeng empleyado na ang renta nito ay 1,000 yuan. Nang araw ding iyon, kumuha siya ng 100 yuan at ibinigay sa babae. Pagkatapos ay pinakiusapan niya itong mag-distribute ng mga flyer para sa kanya. Samantala, pagdating pa lang ni Qinghua sa Guangzhou ay agad siyang nagpunta sa 4 na hotel dala ang kanyang computer. Ngunit wala siyang naibentang kahit isa. Kain lang siya ng kain ng mga steamed buns. Matiyag ang nag-aalok si Qinghua sa mga opisina, ngunit lahat sila ay tumanggi. Ganon din ang sitwasyon ni Xiao Chuang. 1 buwan na ang nakalipas, pero wala pa rin siyang natatanggap na tawag. Sa gitna ng matinding pag-asa, nakilala ni Xiao Chuang ang isang dating kaibigan. Nilibre ni Xiao Chuang ang kaibigan niya ng masarap na pagkain. Habang nag-uusap, binanggit ni Xiao Chuang ang tungkol sa advertisement. Opo, sa tingin ko po ang advertisement ni Xiao Chuang
Napaka-ordinaryo po, walang gaanong appeal. Sabi pa niya, dapat daw magdagdag si Xiao Chuang ng kung ano-ano pa, para naman daw maging bago konti. Kaya nga lumapit ulit si Xiao Chuang sa 4 na empleyado sa hotel na yon, para ipamahagi ang mga flyer sa mga electronic stores. Nagtaka yung isang empleyado, 5 araw na lang daw. Epektibo pa kaya? Sabi ni Xiao Chuang, kung curious kayo at gusto nyong malaman ang sagot, sundin nyo lang ang sinabi ko. Ang unang makatapos ay bibigyan ko ng 10 yuan. Tapos ayun, ang 4 na tao ay hindi lang masayang namahaji ng mga polyeto, kundi masigasig din na nagpakilala sa mga taong nadadaanan. Pagkatapos, pinakiusapan ni Xiao Chuang ang mga empleyado na magpanggap na bibili ng computer. Pero dapat computer ng kumpanyang Compo. Nung huling araw na lang nagdesisyon si Xiao Chuang na maglagay ng mga poster. Sa wakas, naging epektibo rin ang plano ni Xiao Chuang. Napaka-busy niya kaya 2 tainga, 2 cellphone ang sinasagot niya. Nag-organisa pa siya ng isang presentasyon para ipakilala ang computer ng Compo. Ito ang pangunahing pagpipilian ng mga estudyante sa akademya. Ang mga kliyente sa ibaba ay nag-agawan para bumili ng 30 o kahit 50 piraso sa isang araw lang, nakapagbenta na sila ng 251. Samantalang si Tsinghua, sa lahat ng pagsisikap niya, sa wakas ay nakumbinsi ang isang amo na bumili ng 10 makina. Ngunit hindi niya inaasahan na sa araw ng pagpirma ng kontrata, si Tsinghua ay sinusundan ng isang lalaki. Sumabay pa itong kumain kasama si Tsinghua. Pagkatapos ay kusang nakipag-usap, at nalaman nilang dalawa na hindi lang sila magkakaprobinsya. At pareho naman ang trabaho namin kaya magkasundo kami. Nang makita niyang may sakit si Tsinghua, kusang isinugod pa siya nito sa kwarto niya, para makapagpahinga. Nagtataka naman ang roommate niya, kung ano ang laman ng kaong bakal na lagi nitong daladala. Araw-araw nilang nakikitang dinadala niya ito palabas para ibenta, pero konti lang ang nabibili. Mabilis na sumagot si lalaki para kay Tsinghua, na ngayong araw lang, nakapagbenta na si Tsinghua ng 10 computer, at tig 30,000 ang bawat isa. Isipin nyo kung magkano na iyon. Agad na nagkaroon ng masamang ideya ang mga kasama niya sa kwarto. Para siyang nagtatanggol kay Tsinghua, pero sa totoo lang, wala siyang mabuting intensyon. Kinabukasan, pumunta si Tsinghua para pumirma ng kontrata sa kliyente, pero sinabi ng lalaki na pumirma na siya. Nang hawakan ni Tsinghua ang kontrata, nalaman niyang niloko siya ng lalaking taga-probinsya rin. Pagkatapos ng pandaraya na ito, dapat kang maging mas maingat. Nang gabi, pumunta siya sa ibang tindahan, pero nang malaman na nagtitinda siya ng computer, pinalayas siya agad ng may-ari. Nag-iwan na lang si Tsinghua ng business card. Pagkatapos ay umuwi siyang karga-karga ang mga gamit. Pero nang malaman na inhinyero siya sa Yanjing University, tinawag siya pabalik ng may-ari ng tindahan. Mas lalo pa akong natuwa nang malaman kong taga Shandong ka rin, katulad ko. Pagkatapos, inanyayahan kita sa bahay at hiniling ang tulong mo sa pag-aayos. Agad namang pumayag si Tsinghua, hindi lang iyon, kundi mabilis din niyang naayos. Nang makita niyang natapos na ang pag-aayos, naglabas ulit siya ng isa pang computer, pero iba na ito sa nauna. Parang nag-alangan si Tsinghua. Kaya sinabi ng matanda, ayusin mo na lang, tutulong akong maghanap ng kliyente para sa iyo. Pero nakalulungkot, sumasakit na naman ang likod ni Tsinghua kaya nagpaalam siyang bukas na lang siya pupunta sa opisina. Ngunit kinabukasan, muli na namang sumablay ang pangako ng amo. Muli siyang nangakong bukas, pero nakita na ni Tsinghua na sinungaling siya. Sabi niya ay taga Shandong siya, pero ang pananalita niya ay hindi naman tunog Shandong. Marahil ang pakay lang niya ay mapagawa si Tsinghua ng libreng pag-aayos ng ilang computer para sa kanya, amo. Nang makitang may kasalanan siya kay Tsinghua, nag-alok siya ng tulong. Pero paano na magtitiwala pa si Tsinghua sa kanya? Pagkatapos, gaya ng dati, nagdala siya ng mga kahon sa iba't ibang tindahan. Hindi ko inaasahan na ang amo ko ay pupunta at sasabihing nakahanap na siya ng bibilhan para sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Tsinghua kaya kinumpirma niya ulit. Ngunit ang malas, nang subukan niyang ipakita ang computer sa kliyente. Nag-error ito. Hindi nasiyahan ang kliyente at sinaway ang amo ko. Samantala, si Tsinghua ay nagmamadaling subukan ulit ng subukan ulit. Ngunit ang computer ay hindi pa rin tumatakbo ng maayos. Nawalan na ng pasensya ang kliyente, at umalis. Nawala na ang malaking order ni Tsinghua. Yakap-yakap ni Tsinghua ang computer at umupo sa hagdanan para suriin ito. Natuklasan niyang nawawala na pala ang pinakamahalagang bahagi nito. Sabi niya, bakit nga ba hindi ito gumagana? Isang computer na 30,000 yuan, naging basura na lang. Habang nahihilo dahil sa sakit, dumilat si Tsinghua. At nakita niyang palihim na kinukuha ng mga kasama niya sa kwarto ang mga pyesa ng mamahaling computer niya. Sinubukan ni Tsinghua na agawin ang mga ito sa kanila kahit ano pa man ang mangyari, pero sinipa siya ng mga ito. Sakto namang dumating ang kaibigan niyang si Xiao Chuang. Nagtaka si Tsinghua kung bakit nandito ang kaibigan niya.
Kinuha ni Xiao Chuang ang isang kadena at tinuruan ng leksyon ang mga magnanakaw. Pagkatapos, dinala ng dalawa ang mga computer sa isang karaoke bar para ibenta. Sinabi ng may-ari kay Qinghua, kung ilang baso ng alak ang kaya niyang inumin, iyon ang bibilhin niyang computer. Agad na nagbago ang mukha ni Qinghua, pero nagtiis pa rin siya. Kinuha niya ang baso at ininom ang 55 baso ng alak ng sunod-sunod. Labis na natuwa ang may-ari at agad na nag-set ng appointment kinabukasan para sa pagpirma ng kontrata. Hindi inaasahan, ang 55 computer ang magbabago sa kapalaran ng dalawa. Pagkatapos nilang pumirma ng kontrata, dali-daling bumalik ang dalawa sa kumpanya. Ang kanilang pambihirang tagumpay ang nagbigay daan sa kumpanya na makapagpirma ng eksklusibong kontrata sa Compo. Ngunit habang masaya silang nagpaplano kung saan kakain ng salo-salo, dumating ang mga pulis. May nagsumbong kasi na nagnanakaw sila sa pagbebenta. Sisimulan na sanang magpaliwanag ng team leader nang biglang sumulpot ang isang lalaking nagpakilalang kababayan ni Qinghua, at nagtanong kung paano sila nakabenta ng 50 computer ng sabay-sabay. Hindi lang ninakaw ng lalaki ang kontrata para sa 10 computer ni Qinghua, kundi nagsumbong pa ng mga walang katotohanan. Nakita ang kaguluhan sa harapan, nagpas siyang mag-isa ang punong guro na harapin ang investigasyon ng pulis. Si Qinghua at Xiao Chuang ay pumunta sa mandurukot. Tinatanong nila kung ano ang kanyang binabalak. Mayabang siyang nagsabing ang negosyo ay parang digmaan, kaya naman hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi niya kayang tiisin na makita ang kalaban na nagtatagumpay kung wala si Qinghua. Kung hindi dahil kay Qinghua, malamang sinugod na siya ni Xiao Chuang at binugbog. Ilang sandali pa lang ang nakakaraan simula nang dalhin ng pulis ang punong guro. Mayroon na silang bagong punong guro sa pangkat ng pananaliksik. Hindi masyadong interesado si Lau Elm sa posisyon na pinuno ng pananaliksik, pero dahil paulit-ulit na pakiusap ng direktor ng institusyon, pumayag din siya. Ipinakilala ng direktor ng institusyon si Pinuno Elm sa lahat. Kahit na pumalakpak sila, mukhang wala naman sa mood ang lahat. Gumawa ng dahilan si Pinuno Elm dahil sa trabaho para mawala ang awkward na atmosphere. Kaya naman, pinagawa niya sa lahat ang pagsusulat ng ulat tungkol sa kanilang karanasan sa pagbebenta ng mga computer at ipapasa sa kanya. Samantala, humingi ng tulong si Xiao Chuang sa pulis, determinado siyang. Pinatunayan nilang matuwid ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ngunit hindi pa rin naniniwala ang pulisya. Nakatanggap ng magandang balita ang pangkat pananaliksik noong araw na iyon. Nakipag-ugnayan ng kumpanyang Compo at nagdesisyon na sa linggong ito ay pipirma na ng kontrata sa kanilang institusyon pananaliksik. Ngunit dahil nasa istasyon ng pulis si Chairman Tham, kaya naman kinailangan nilang lapitan si Chairman Elm. Ngunit hindi tinanggap ni Chairman Elm ang tungkuling ito. Sinabihan niya silang humanap na lang ng ibang paraan. Tinawagan ng kasamahan niya ang taong namamahala. Tinanong ng sangay ng Compo sa China para kumpirmahin ang oras ng pagpirma ng kontrata. Pero sumagot lang siya ng oo nang hindi binabanggit ang eksaktong oras. Paulit-ulit na nagmakaawa ang kaibigan niya hanggang sa tuluyan siyang pumayag na tulungan sila. Maraming tao ang nagtipon sa harap ng tanggapan ng pahayagan ng araw na iyon. Dahil ang pamahalaan ng China noon ay naghihikayat sa mga mamamayan na yumaman sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng negosyo, kaya nakalaya si Chairman Tham mula sa istasyon ng pulisya. Magandang balita rin ito para sa direktor. Pumayag din ang mga superior na magtatag si Chairman Tham ng kanyang sariling kumpanya. Pero ang posisyon niya bilang pinuno ay ibinigay na kay Chairman Elm, at ang lahat ng pagod niya ay mapupunta na sa iba. Sa totoo lang, ayaw tanggapin ni Chairman Tham pero wala siyang magawa. Sa huli, ang kumpanya nila sa agham at teknolohiya ay naitatag na rin at si Chairman Elm ang naging CEO. Pagkaupo pa lang ni Chairman Elm bilang CEO, inassign na niya ang mga miyembro sa iba't ibang branch. Si Qinghua lang ang naiwan sa headquarters. Parating na ang araw ng pag-alis ni Xiao Chuang nang makatanggap siya ng tawag mula sa dati niyang kaibigan. Tinatanong ni Zaihang kung gusto pa niyang bumili ng stock, ngunit sinabi niya na naibenta na niya ang lahat ng kanyang stock. Nagulat ang kaibigan niya kaya't binabaan niya ang telepono. Naramdaman ni Xiao Chuang na may nangyaring masama kay Zaihang. Narinig kasi niya sa telepono na may nagsabi na na-ospital ito. Nag-alala si Xiao Chuang at gusto niya itong makita agad. Pagkatapos malaman ang balita, agad niyang ipinagbili ang kanyang jacket para makabili ng tiket ng tren papunta kay Zaihang. Hindi inaasahan ni Xiao Chuang ang dahilan kung bakit nagkaganoon si Zaihang ay ang kanyang boyfriend. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, hindi pala siya mahal nito, ginamit lang siya. Dahil dito, siya ay labis na nasaktan kaya naisipan niyang magpakamatay. Buhay pa si Zaihang, ngunit pagkamulat niya ng kanyang mga mata, hindi ang kanyang boyfriend ang una niyang nakita, kundi ang taong ayaw na ayaw niyang makita, kaya nagmula ito sa isang maling akala. Kaya ipinagbigay alam na ni Zaihang sa pulisya para mapaalis sa trabaho si Xiao Chuang. Bilang kabayaran, binigyan niya si Xiao Chuang ng isang malaking halaga ng mga stock,
Pero hindi ko inaasahan na ibebenta mo pala lahat. Nang malaman ito, nadamay pa ang boyfriend niya. Dahil ang mga shares na iyon ay binigay sa kanya ng lalaki. Pagkatapos siyang sawayin, pinapunta siya ng lalaki sa bangko para magmakaawa. Hindi inaasahan na itulak siya nito sa bingit ng kapahamakan. Dinalaw ni Xiao Chuang si Zaihang sa ospital matapos malaman ang nangyari. Sinabihan niya itong isisi lahat sa kanya. Sabihin niyang siya ang magnanakaw ng mga shares na iyon. Pero si Zaihang ay patuloy na pinalalayas siya noon. Ayaw niya talaga siyang makita. Sa kabila ng pagtataboy ng kanyang lihim na iniibig, si Xiao Chuang ay pumunta pa rin sa ospital para alagaan siya pagkatapos niyang makalabas. Si Zaihang sa kumpanya ay lagi na lang pinag-uusapan ng mga kasamahan sa trabaho. Malaki ang epekto nito sa kanyang kalooban, kaya hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Samantala, si Zaihang ay patuloy na umiiwas kay Xiao Chuang. Malakas ang ulan ng araw na iyon. Si Xiao Chuang ay nasa daan dala ang payong para sunduin siya. Nadulas siya at muntik nang mahulog. Sa kanya nakita si Xiao Chuang na papalapit sa kanya, may hawak na payong. Naantig si Zaihang kaya naman hindi na niya ito tinanggihan sa pagkakataong ito. Hindi lang iyon, pumayag pa siyang maghapunan kasama si Xiao Chuang ng gabing iyon. May inihandang espesyal na mga pagkaing lutuin ng Beijing si Xiao Chuang, para matikman niya ang mga putahe sa kanilang bayan. Pinayuhan niya si Zaihang na bumalik na lang sa Beijing. Pero ang nasa isip lang niya ay ang maghanap ng trabaho sa Shanghai, dahil gusto niyang makasama ang boyfriend niya sa iisang lungsod. Kahit na ngayon ay hiwalay na siya at ang nobyo niyang si Kia, pero wala rin naman siyang kakilala sa Beijing. Dinala siya pa uwi ni Xiao Chuang ng gabing iyon dahil lasing na siya. Pagkagising ni Zaihang kinaumagahan, may nakahandang almusal na, at may nakita rin siyang isang liham ng pamamaalam mula kay Xiao Chuang sa mesa. Habang nasa tren papunta rito, iniisip ni Xiao Chuang kung bakit nga ba siya nakasulat ng maraming liham para sa kanya, pero wala siyang natanggap na kahit anong tugon. Ngayong taon, mag-isa na naman si Zaihang sa kanyang kaarawan. Bumili siya ng cake para sa kanyang matalik na kaibigan, pero wala naman siyang maimbitahang kaibigan. Papatayin na sana ni Zaihang ang kandila nang may kumatok sa pinto, ang tindera. Isang kapitbahay ang nagdala ng sulat ni Xiao Chuang kay Zaihang. Binuksan at binasa niya ito. Mga salita ng pagpapalakas loob mula kay Xiao Chuang ang nakasulat dito. Nabasa ni Zaihang ang sulat at napaiyak sa sobrang pagkaantig. Mayroong pala siyang naaalala ang kanyang kaarawan. At nagpadala pa ng taus-pusong pagbati. Pagkatapos patayin ang kandila, tinawagan ni Zaihang si Xiao Chuang. Kahit walang sumasagot sa kabilang linya, patuloy pa rin siyang nagsasalita ng kanyang mga iniisip. Kinaumagahan, nag-file si Zaihang ng leave sa kanyang superior. Dahilan, makikipagkita sa dating kasintahan para manood ng mga cherry blossoms sa Beijing kasama si Xiao Chuang. Noong una, ayaw niya dahil marami siyang trabaho sa bangko. Kung papayagan niya itong umalis, tiyak na pag-uusapan siya ng iba. Wala na naman tayong dapat ikatakot sa pag-uusap ng iba. At saka, nandito ako para sabihin sa'yo na magbabakasyon ako ng 5 araw. Hindi pa kisabi sa kanya na mag-leave ako ng 5 araw, at saka siya padabog na umalis. Pagkatapos, tumawag siya kay Xiao Chuang at sinabing darating siya roon ng 2:00. Pero 4:00 na ang alis ni Xiao Chuang para sa kanyang business trip. Kaya naman, may 2 oras pa rin silang magkasama. Kaya naman, excited na nag-aantay si Xiao Chuang sa istasyon para kay Zaihang. Ngunit, naantala ang tren ni Zaihang kaya't na-delay ito. Matagal na naghintay si Xiao Chuang pero hindi niya nakita si Zaihang. Magsasara na rin ang pinto ng tren niya kaya wala na siyang nagawa. Dapat magmadali si Xiao Chuang sumakay sa tren. Habang paalis na ang tren, nakarinig siya ng tunog ng tren. Pagdating sa istasyon, sumilip si Xiao Chuang sa bintana at tinawag si Zaihang. Para silang magkasintahan na napilitang maghiwalay. Kahit saglit lang kitang nakasama, masaya na ako. Ako rin. Nangako si Zaihang na hihintayin niya ang pag-uwi ni Xiao Chuang para sabay nilang pagmasdan ang pagbagsak ng mga bulaklak ng peach blossom. Sobrang mapanganib naman talaga ang ginawa ni Xiao Chuang ngayon. Ginawa niya ang lahat para lang mapaalis ang kasintahan niya sa trabaho sa Shanghai, at makabalik sa Beijing kasama siya. Para magawa iyon, kailangan niya pa ng 20,000 yuan na pantubos. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, humingi ng tulong si Xiao Chuang sa isang matandang kaibigan. Pero kakatapos lang niyang mag-ipon para sa isang bagong tindahan, kaya hindi siya makakapagpahiram. Pero pinagbigyan siya nito ng ibang oportunidad. Sabi niya, may bagong inilalabas na stock ang Shenzhen Bank, at kung marami ang sasali, doble ang tubo. Alam agad ni Xiao Chuang na isa itong panloloko, katulad ng nangyari kay Zaihang, at hindi na niya hahayaang mangyari sa kanya iyon. Wala na siyang ibang magagawa kundi mangutang na lang. Inaanyayahan niya ang lahat sa grupo ng pananaliksik na kumain.
Hot pot daw, pero nang marinig nilang hihiramin niya ang 20,000 yuan, lahat ay natahimik. Ang halagang iyon ay katumbas ng isang taong sweldo nila. Nang mapansin ang awkward na atmosphere, si Xiao Chuang ay mabilis na nagsabi na nagbibiro lang siya. Kahit hindi sinabi, alam ng lahat na, si Xiao Chuang ay hihiram lang ng pera kung siya ay nasa tunay na kagipitan. Pagdating sa dormitoryo, tinipid ni Qinghua ang lahat ng kanyang 800 yuan na ipon at ibinigay kay Xiao Chuang. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya nito. Hindi rin naman mayaman ang pamilya ni Qinghua. Bukod pa riyan, 800 yuan ay maliit na halaga lang naman. Bigla na lang, may kumatok na kasamahan sa trabaho at nagbigay kay Xiao Chuang ng 2,000 yuan. Pahiram na nga, syempre pahihiram ko na. Huwag kang mag-alala, babayaran ko bukas. May dalawa pang ibang kasamahan sa trabaho na nagpahiram din kay Xiao Chuang. Ang isa ay nagpahiram ng 1,200, at ang iba pa ay nagpahiram ng 11,500. Sobrang saya ni Xiao Chuang dahil sa mga kaibigang handang tumulong. Ganito pala ang tunay na pagkakaibigan, pero ang ikinagulat niya, ay yung taong ayaw na ayaw niya ang nagpahiram sa kanya. 5,000 te ang ipahihiram ko sa iyo ngayon. Sa susunod na mahirapan ako, sana ay mahiram kita. Parang unti-unti nang nakikilala at tinatanggap si Xiao Chuang ng mga tao. Kahit pa may mga tumutulong sa kanya, kulang pa rin si Xiao Chuang, malaki pa rin ang kulang niya. Kaya naman, determinado si Xiao Chuang na pumunta ng Shenzhen. Sa ngayon, kulang pa ng 100 aplikante ang bangko. Kaya naman, nanghiram si Xiao Chuang ng pangalan ng kumpanya para pumunta sa isang universidad. At mang-alap ng mga estudyanteng magiging trainee para makuha ang 100 identification card. Napakabilis niyang natapos ang planong ito. Pagdating niya sa Shenzhen, nagbayad pa siya ng 1,000 yuan para sa 100 manggagawa. Pagkatapos ay pinaniwala niya silang mamuhunan at bumili ng tig-iisang kupon para sa diskwento sa mga stock. Kung mapalad sila, maaaring kumita sila ng doble. Ngunit hindi niya inaasahan na may manloloko na gustong bumili lang ng mura. Ikinagalit iyon ni Xiao Chuang kaya pinalayas niya ito. Napakabilis na kumita si Xiao Chuang ng malaking halaga. Ngunit noong pumunta siya sa bangko para magpalit ng pera, nakilala niya ang isang taong nasa industriya ng pananalapi. Gusto niyang bilhin ang mga share mo sa mataas na presyo. Pero tumanggi si Xiao Chuang at sinabihan niya itong huwag masyadong maging sakim. Masayang tinawagan ni Xiao Chuang ang kaibigan niyang si Zai Hang para ibalita ito. Pero nang gabing iyon, pagdating niya sa hotel, inaresto na siya ng pulis. Lumalabas na ang manggagawang pinagtatabuyan niya kaninang umaga ang nagsumbong sa kanya. Ang mga kasamahan niya sa Research Institute ay nakatanggap na ng pera mula kay Xiao Chuang. Pati na ang interes. Lahat sila ay masaya. Si Qinghua lang ang mukhang nag-aalala. Ang pera ay natanggap niya 4 na araw na ang nakakaraan. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring balita kay Xiao Chuang. Samantalang si Xiao Chuang, dahil wala siyang pambayad ng multa, ay napilitang manatili sa detention center ng 1 linggo. Samantalang ang lalaking nakapulang damit, si Zhang Bingbang, ay mayroong taong nagpiyansa sa kanya. Nakita iyon ni Xiao Chuang kaya naman siya na ang unang nagsalita at binati ito. Hiniling niya rito na tulungan siyang makalabas at matawagan ang mga kaibigan niya para sabihing ayos lang siya. Nang marinig iyon ni Zhang Bingbang, itinaas niya ang 5 daliri niya. Akala ni Xiao Chuang ay tutulungan siya nito kaya inabot niya ang kamay nito. Pero hindi niya inaasahan na ang 5 daliri ay nangangahulugang 500 yuan. Hindi makapaniwala si Xiao Chuang kaya naman ay tinawagan niya ang lalaki. Ngunit humingi ito sa kanya ng 500 yuan. Si Zai Hang ay dating pinuno ng isang bangko sa Shanghai. Ngunit dahil sa pagnanais na makasama ang kanyang kasintahan, nagdesisyon siyang magbitiw sa trabaho. Isang matatag na trabaho para bumalik sa Beijing. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, inakala ni Zai Hang na madali siyang makakahanap ng bagong trabaho sa Beijing. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi magiging madali ang lahat. Nang araw na iyon, habang nakapila para sa interview, biglang tinanong siya ng babae sa likuran niya. Ano ang mga inihanda mo para sa araw na ito? Mabait at matapat naman si Zai Hang. Kaya naman ibinahagi niya rito. Hindi niya inaasahan na hihingi ito ng pagpapalit ng pagkakasunod-sunod kay Zai Hang para maunang ma-interview. Napakadaldal ng sagot niya sa interview, gamit ang mga kaalamang ibinahagi ni Zai Hang. Sobrang nagulat si Zai Hang kaya hindi siya nakapag-isip ng maayos sa pagsagot. Sa kanyang bahagi, natanggap ang babaeng iyon. Samantalang si Zai Hang ay nabigo. Nang malaman ito ni Xiao Chuang, nagsitakbo ang dugo niya sa galit. Pinaalalahanan niya si Zai Hang at sinabing sa susunod na may makaharap siyang ganoong tao, huwag nang magpakipot. Narinig ng kapitbahay nilang matandang babae ang buong usapan ng dalawa. Narinig iyon lahat ng matandang babae sa tabi ng bahay ni Zai Hang. Nang gabing iyon, habang magkasama silang dalawa, biglang dumating ang nanay ni Zai Hang. Hindi niya alam na ang anak niyang nagpapahiya sa pamilya ay nakauwi na pala.
Gusto sanang magpaliwanag ni Zaihang, pero hindi siya pinakinggan ng nanay niya at agad siyang hinayla pauwi. Kinabukasan, nagdala si Xiao Chuang ng regalo sa bahay ni Zaihang para bumisita. Kahit pumayag ang tatay niya na pagbuksan siya ng pinto, hindi naman maganda ang itsura ng mukha nito. Alam ng tatay niya si Xiao Chuang. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon ng anak niyang babae na iwanan ang trabaho niyang matatag sa bangko. Naniniwala siya na si Xiao Chuang ang Samira sa kinabukasan ng anak niya, kaya naman matatag na tinututulan ng kanilang relasyon. Sinabi rin ng ina niyang si Zaihang na agad na makipaghiwalay kay Xiao Chuang. Ngunit hindi siya nakinig sa mga sermon ng kanyang ina. Gusto nang sabihin ni Zaihang ang nasa puso niya. Mahal ko si Xiao Chuang, mas matapang siya kaysa sa inaakala mo, ina. Kahit na ito ang landas na pinili ko. Pero hindi iyon madali noong araw na iyon. Si Zaihang, kahit nagmamadali na papunta sa interview, ay tumigil pa rin para tulungan ng isang babaeng hindi niya naman kilala, na nakitang tila nasasaktan sa loob ng sasakyan. Pumayag siyang bilhan ito ng kape. Isang simpleng kilos lamang iyon, ngunit magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Habang naglalakad, naaksidente ang kanyang sapatos na may takong. Nahirapan si Zaihang na makarating sa interview. Kumpiyansa niyang sinagot ang mga tanong na may kinalaman sa kanyang propesyon. Pero dahil kumpanya ito ng ibang bansa, hinihingi pa nila na sumagot siya gamit ang Ingles habang nag-i-interview. May lalaking pumasok at pinutol ang sinasabi niya. Dagdag pa rito, ang HR ng kumpanya ay nakikinig sa kanya habang naglalaro ng video game. Ito ay nakapagpa-distract kay Zaihang at hindi na niya magawang makapag-focus sa interview. Nang matapos ang interview, sinabihan siya ng kumpanya na umuwi na lamang at maghintay ng resulta. Makalipas ang ilang araw, wala siyang natanggap na kahit anong balita mula sa kumpanya at naisip niyang tinanggihan na siya. Pero hindi inaasahan na nagpadala ang kumpanya ng abiso sa bahay. Ngunit itinago ito ng mga magulang niya sa aparador dahil ayaw nilang magtrabaho siya sa maliit na kumpanyang iyon. Gusto lang nila na humanap siya ng ibang trabaho. Isang matatag na trabaho sa bangko. Pumasok ang nanay niya sa kwarto para hikayatin at kumbinsihin siya. Ngunit hindi pa rin siya pumayag. Pagkatapos, umalis ng bahay si Zaihang dala ang mga damit niya. Binasa ng nanay niya ang abiso at hindi niya inaasahan na ang kumpanya ay may napakataas na sweldo pala, 3,500 yuan kada buwan. Dumating na rin ang unang araw ng trabaho ni Zaihang. Napakasaya niya kaya't nagising siya ng maaga para maghanda. Hindi niya inaasahan na ang babaeng bumili ng kape para sa kanya ay si Zaihang. Ang babaeng iyon pala ang naging superior niya sa isang meeting noong nakaraang araw. Si Direktor Lee ay nanatiling masungit sa lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit sa loob ng 10 araw ay hindi pa rin alam ng taong iyon ang financial report. Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa kanyang karanasan sa pagbabangko. Kusang loob na tinanggap ni Zaihang ang gawain. Lalo itong nagpagalit kay Direktor Lee. Kaya naman inutusan siya nitong tapusin ito sa loob ng 2 araw. Wala na siyang nagawa kundi ang magtrabaho ng mabilis para matapos ang gawain. Nang gabing iyon, may hapunan siyang nakaschedule sa isang western restaurant kasama si Xiao Chuang. Nakita nito kung gaano siya kabisi sa trabaho araw-araw. Nang gabi ring iyon, pinayuhan siya ni Xiao Chuang na magpalit na ng trabaho. Pero ayaw ni Zaihang. Ang sabi niya, kung hindi siya gagawa, edi huwag na lang. Pero pag nagsimula na siya, kailangan niyang tapusin ito ng maayos. Pagkatapos ng 2 araw na pagpupuyat sa trabaho, natapos din ni Zaihang ang financial report. Napakasaya ni Direktor Lee sa resulta, kaya gusto nitong maging assistant niya si Zaihang. Pero hindi ko inaasahan na ang gusto lang pala ni Zaihang ay bumalik sa departamento ng pananalapi para magtrabaho. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, pauwi na sana si Zaihang. Nang marinig niya ang pag-iyak ni Direktor Lee, uuwi na sana siya, pero naisip niyang puntahan at aliwin ang direktor. Nalaman niya na si Direktor Lee ay lubos na nawawalan ng pag-asa dahil sa nalaman niyang mayroon siyang malubhang sakit. Pagkatapos ay pinakiusapan pa siya nito na pumili ng regalo para sa kanyang dating asawa. Di nagtagal, tuluyan na ring pinayagan ni Direktor Lee si Zaihang na magtrabaho sa departamento ng pananalapi, ayon sa kanyang kagustuhan. Ang dating manloloko ay nagpakilalang kababayan ni Qinghua. Inanyayahan niya ang isang reporter at nagkwento siya ng mga kasinungalingan tungkol sa kumpanya ni Xiao Chuang. At kay Qinghua na gumagamit ng mga lumang at mababang kalidad na pyesa. Nanganganib ang ari-arian ng estado ng reporter. Siyempre, hindi siya lubos na naniwala sa sinabi ng lalaki. At nagpas siyang mag-imbestiga ng palihim. Pagkakita pa lang ni Xiao Chuang sa bag sa mesa niya ay may hinala na siya. Lumalabas na nagpanggap siyang bibili ng computer pero ang tunay niyang pakay ay imbestigahan ang kumpanya nila. Kinuhang ni Xiao Chuang ang rolyo ng recording tape at hinayla ito ng buo, kaya naman lubos na nagalit ang reporter na babae. Pagkakita sa ID ng reporter, nakangising mapang-asar si Xiao Chuang. Dapat pala sinabi mo agad na reporter ka. Pasensya na. Matapos mabuking,
Ang reporter ay hindi na nakapagsalita ng magagandang salita, ngunit hindi inaasahan ni Xiao Chuang na ang isang artikulo lamang ay maaaring sumira sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa amo ni Lu. Dahil hindi alam ng amo ni Lu na siya ay isang reporter, nakapagkwento siya ng lahat tungkol sa pagbili ng mga lumang pyesa kay Xiao Chuang. Matapos makalakam ng sapat na ebidensya, sumulat siya ng isang artikulo tungkol dito. Nang araw na iyon, si Xiao Chuang ay nakatayo sa podium. Pagkatapos ay pumasok sa bulwagan ng Mandaraya, hawak ang dyaryo. Nagkagulo ang buong bulwagan. Gusto ni Xiao Chuang na magpaliwanag, ngunit magulo pa rin ang mga tao sa ibaba. Pinag-uusapan ang nilalaman ng dyaryo. Sinabi ng reporter sa Mandaraya na isinulat niya ang artikulo upang mailantad ang katotohanan. Hindi niya intensyong labanan si Xiao Chuang. Sinikap ni Xiao Chuang na ipaliwanag ang lahat sa kumpanyang Compo. Ngunit walang resulta, sila ay lubhang nagalit, at ayaw nang makinig sa anumang paliwanag pa. Si Xiao Chuang ay tiyak na may gumawa ng masama sa kanya. Siya rin ay maagang nahulaan ang pinakamasamang resulta. Humanap siya ng tulong sa may-ari ng tindahan. Ngunit ang may-ari ay nag-aalinlangan dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang sarili. Sinabi ni Xiao Chuang na kung tutulungan siya nito, ay magpapakilala siya ng isang magandang negosyo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang may-ari ng tindahan ay pumayag din na tulungan sila. Samantala, pinuntahan naman ni Qinghua ang reporter para makausap. Lahat ng isinulat ng reporter na ito sa dyaryo ay hindi totoo, pero dahil sa kayabangan niya, ayaw na ayaw niyang yumuko at umamin ng mali. Ang press conference kinabukasan ay para kay Xiao Chuang at kay Qinghua para linawin ang isyu ng pagkawala ng pera ng amo. Ipinahayag nila ang kontrata ng pagbili at pagbebenta ng mga pyesa sa pagitan nila at ng kumpanya. Kinumpirma ni Xiao Chuang na ang transaksyon ng dalawang panig ay lubos na transparent, matapos suriin ng mabuti ng reporter ang mga dokumento. Tapos ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay tumayo siya at humingi ng tawad sa dalawa, kay Xiao Chuang at Qinghua dahil sa hindi pagsunod sa mga alituntunin at regulasyon ng kumpanya kaya't sila ay pinalayas sa trabaho. Nang malaman ito ni Punong Dang, ay nabalisa siya. Dalawa kasi silang pangunahing tauhan sa negosyo. Kahit na ayaw ni Punong Elm, wala na siyang magawa. Pero dahil sa mga naitulong ni Xiao Chuang sa kumpanya, magbibigay siya ng kabayaran sa kanya sa kondisyon. Sa loob ng 3 taon, bawal ka nang magbenta ng computer. Ginawa niya iyon dahil magaling na negosyante si Xiao Chuang, at ayaw niyang makipagkompetensya sa kanya sa negosyo. Tumawa ng bahagya si Xiao Chuang at sinabing huwag mag-alala, hindi niya kailangan ng pera at magbebenta lang siya ng computer. Para sa institusyong pananaliksik na ito lamang. Nagpas siyang umalis si Xiao Chuang at pumunta sa Guangzhou para magsimula muli. Bago umalis, pinuntahan niya si Zai Hang at nagpaalam dahil ayaw niyang maapektuhan ang karera ni Zai Hang. Hindi inasahan ni Qinghua na mapapalaya si Xiao Chuang sa institusyong pananaliksik. Tumakbo ka ng diretso pa uwi sa dorm, at kung walang tao, tawagan mo si Xiao Chuang. Kung kailangan mo ako, agad akong mag-resign dito at pupunta sa'yo. Pagdating sa Guangzhou, sadyang mapalad si Xiao Chuang dahil tinanggap siya ng amo niyang may-ari ng isang tindahan. Dahil hindi na niya maituloy ang pagtitinda ng mga computer, napilitan siyang magbenta na lang ng iba't ibang gamit pang electronics. Gamit ang husay niya sa pakikipag-usap, mabilis siyang nakakita ng pagkakakitaan sa trabahong ito. Nang araw na iyon, napukaw ang pansin ni Xiao Chuang ng isang ingay mula sa loob ng isang tindahan. Hindi niya akalain na doon niya makikilala ang kanyang magiging tagapagligtas. Pagkatapos, nag-imbita si Xiao Chuang ng hapunan ang lahat. Hindi lang siya nag-order ng iba't ibang mamahaling pagkain, kundi nagbigay pa siya ng 2,000 yuan sa bawat isa, pero walang gustong tanggihan ang alok niya. Wala siyang nagawa kundi ang magsugal at gamitin ang isang bote para hampasin ang sarili niyang ulo. Nakita nila ang pagdaloy ng dugo kaya kinuha na nila ang 2,000 yuan at umalis. Pero habang pauwi na si Xiao Chuang, sinunggaban siya ng isang grupo ng mga tao. Tinali nila siya sa upuan at kinuha ang lahat ng pera niya. Nag-alala ang isang lalaki na baka masuffocate siya kaya tinanggal nito ang sako sa ulo niya. Ang mundo'y bilog nga pala. Hindi ko akalain na magkakilala kayong dalawa. Kaya naman pala siya ang lalaking iyon noon. Pumunta kami sa istasyon ng pulis kasama si Xiao Chuang. Kapag nakalaya na ako, magpapatuloy ako sa pagnenegosyo para kumita, at hindi kita bibigwin. Isa pa, nakagawa ka na ng isang katangahang bagay ngayon. Muntik na tayong makapatay ng tao. Kung may mangyaring masama, hindi mo kaya iyon. Dahil sa pangungumbinsi ni Xiao Chuang, sa wakas ay pinalaya ka rin niya pagkatapos mong magretiro. Si Xiao Chuang ay pumunta sa isang bagong lugar para magtrabaho. Nagbayad siya ng 30,000 yuan para mamuhunan sa 300 piraso ng CD. Pero hindi niya inaasahan na maloloko siya at mawawalan ng lahat. Kahit na nagsumbong na siya sa pulis, ang kaso. Pagkatapos makita ang record ng krimen, hindi na rin nila tinanggap. Dinala ni Xiao Chuang ang kaibigan niyang si Binbin pabalik sa bayan ng manloloko.
Naghahanap sila sa lahat ng dako, pero hindi nila ito mahanap. Sa tulong ng isang matandang lalaki, natagpuan din ni Xiao Chuang ang bahay ng manloloko. Pero maraming taon na itong walang nakatira. Nagbigay ito ng pag-asa kay Xiao Chuang. Kahit walang bakas ng pamumuhay, si Xiao Chuang, tiyak na darating ang araw na makikilala natin dito ang taong dapat nating makilala. Kaya naman, nagpas siyang maghintay ang dalawa hanggang sa makita nila ang manloloko. Nagmungkahi si Pingping na umupa ng silid sa halagang 50 kwarta sa tapat ng bahay na iyon para madaling mapanood, pero 5 kwarta na lang ang natitira sa kanila. Sinabi ni Xiao Chuang na ipagbili ang harmonica ni Pingping. Pero ayaw ni Pingping dahil iyon ang unang regalo na ipinagkaloob niya sa sarili. Sinabi naman ni Pingping kay Xiao Chuang na ipagbili ang kwintas. Pero tumutol si Xiao Chuang dahil ito ay alaala. Gamit na iniwan ng lola niya, kinuha ni Xiao Chuang ang 1 yuan at tumawag sa kumpanya ni Zaihang. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na nag-resign na ito at wala na siyang magagawa. Si Xiao Chuang ay kailangang gumawa ng mga paminsan-minsang trabaho sa labas para mabuhay. Araw-araw, si Pingping ay nagmamasid sa bahay sa tapat. Dapat sana'y masayang silang magkasama. Ngunit hindi inaasahan, naubos ang pera ni Xiao Chuang. Kung hindi dumating ang scammer, mamamatay sila sa gutom. Si Xiao Chuang at Pingping ay napipilitang mamalamus sa kalye. Sa wakas, nakahanap din ng trabaho ang dalawa. Paglilinis sa ospital, na may malaking sweldo na 50 yuan. Nang hihinayang si Ping, halos hindi na niya kaya ang buhay niya ngayon. Kung hindi mo na kaya, ako na lang ang gagawa. Nang gabing iyon, pauwi na si Xiao Chuang nang bigla niyang makasalubong si Zaihang. Sa loob ng ilang buwan nilang paghihiwalay, wala siyang kahit anong balita kay Zaihang. Hanggang sa puntong ito, wala nang maitago pa si Xiao Chuang. Ikinwento niya ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Aminin mo na rin sa kanya na nagpunta ka rito para magtrabaho pero niloko ka ng mga masasamang tao. Kaya pala, noong bata ka pa, si Xiao Chuang ay nakatira sa kanyang lola. Pero nang maglabindalawa ka, namatay na ang lola mo. Simula noon, si Xiao Chuang ay nabuhay sa lansangan. Nagpapasalamat siya dahil nakilala niya si Zaihang at nakaranas ng pagmamahal mula sa kanya. Hindi na napigilan ni Zaihang ang emosyon niya. Gusto niyang yakapin si Xiao Chuang. Kahit pigilan siya ni Xiao Chuang dahil galing siya sa paglilinis at marumi ang katawan niya, hindi pa rin tumigil si Zaihang. Sisiguraduhin kung hindi nakita bibitawan pa ulit. Kinabukasan, kailangan ng umuwi ni Zaihang kaya ihatid siya ni Xiao Chuang sa terminal ng bus. Magkasintahan silang ayaw maghiwalay, pero mayroon pa rin. Kailangang gawin si Xiao Chuang kaya hindi pa siya makakaalis. Pero si Xiao Chuang ay binigyan siya ng pinakamahalagang bagay niya, ang kwintas na alaala ng yumaong lola niya. Tahimik ding ibinalik ni Xiao Chuang ang 20,000 yuan na hiniram ni Zaihang. Pag-uwi ni Pingping ng hating gabi, nakita niya na. Nagpuyat pala si. Tiningnan ko kung babalik ba ang scammer na iyon. Pero dahil sa sobrang pagod, nagpahinga na lang ako at nagbayad ng 20 yuan. Sa isang videoke bar, nagtaka si Xiao Chuang kung anong video ang nagkakahalaga ng 20 yuan. Sinabi ni Pingping na isang uri iyon ng laserdisc. Pagkarinig noon, agad na hinayla ni Xiao Chuang ang kaibigan niya at dinala siya sa tindahan. Ito ang laserdisc na ipinagbibili ng scammer na iyon. Nagdesisyon si Xiao Chuang na bigyan ng may-ari ng 50 yuan kapalit ng litrato ng scammer na iyon. Hindi lang iyon, alam din daw ng may-ari kung anong araw siya umuuwi tuwing araw ng mga ninuno. Pero patuloy silang naghihintay pero wala silang natanggap na balita. Saan kaya siya noon nang magdesisyon si Xiao Chuang na sumuko sa pagiging santo? Nagsindi ang ilaw sa kabilang bahay. Hinayla ni Xiao Chuang si Pingping para makipagkita sa kanya. Nagtago silang dalawa sa isang sulok at nakinig sa usapan niya tungkol sa anibersaryo ng ninuno at sa AI. Nang buksan niya ang pinto para pumasok sa bahay, dali-daling binuksan at pumasok ang dalawa. Ang mandaraya ay umiyak at nagsabi na naubos na ang pera niya at natitira na lang ang 16,000 yuan. Pero mayroon pa siyang isang VCD player na may malaking halaga. Pagkatapos subukan ng VCD player, kinumpirma ni Xiao Chuang na maayos ito. Pero kahit 5,000 yuan lang ang makuha, determinado si Xiao Chuang na hindi mapaparusahan ang mandurukot na iyon. Kaya naman, tinawagan ni Baoping ang pulis para hulihin siya, para maiwasan ang mas maraming problema pagkatapos makuha ang pera. Dali-dali nilang inayos ang kanilang mga gamit at nagpunta sa Guangzhou. Pagkatapos, ibinigay ni Xiao Chuang ang nakuha niyang pera sa kanyang amo na may utang. Nang mga oras ding iyon, nakatanggap din si Zaihang ng magandang balita, malapit na siyang ma-assign sa Guangzhou. Isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanilang dalawa. Sa tulong ni Qinghua, mabilis na naunawaan ni Xiao Chuang ang VCD player. Pumayag din ang may-ari na tulungan siya sa mga pyesa. Ngunit kinaumagahan, pagpasok pa lang ni Xiao Chuang sa tindahan, nalaman niya na dinakip si Pingping. Gusto niyang iligtas ito, ngunit wala siyang gaanong pera.
Sa huli, nagpas siyang ipagpalit ni Xiao Chuang ang VCD player sa mga gangster para mailigtas si Pingping. Huwag mong sabihin, sa Guangzhou pa lang, wala nang ganoong dami ng VCD player sa buong China. Ngunit hindi naniwala ang leader sa sinabi ni Xiao Chuang. Akala nito, niloloko siya, kaya inutusan niyang hulihin ito ng mga tauhan niya. Kung magsisinungaling ako, tatalon ako sa Ilog Pearl. Pero nang buksan ni Xiao Chuang ang player, nagkaroon ng problema. Hindi ito gumana kaya dali-dali niyang tinanggal at sinuri, at natuklasan niyang may isang maluwag na pyesa. Kaya naman, gumamit siya ng tape para idikit ito sa lalagyan. Sa wakas, gumana na ang screen. Tinatanong siya ng pulis kung saan niya ito binili, at mariin niyang sinabi na siya ang gumawa nito. Kaya naman, sa buong dekada 70, yumaman si Xiao Chuang dahil sa mga VCD player. Nakaka2 milyon yuan sila kada buwan. Ngunit pagkatapos ng tagumpay, hindi inangkin ni Xiao Chuang ang lahat para sa sarili niya, kundi hinati niya ang mga shares sa mga kapatid niya noong umpisa pa lang. Ang may-ari na nagpautang sa kanya ng 100,000 ay makakatanggap ngayon ng 50% ng shares. At ang matalik niyang kaibigan na si Pingping ay makakatanggap ng 25%. Ngunit kalaunan ay mapagtatanto ni Xiao Chuang na ito ay isang maling desisyon. Di nagtagal, nagmamay-ari na si Xiao Chuang ng isang malaki at maunlad na kumpanya. Kumita siya ng napakaraming pera at naging milyonaryo pa nga. Nung panahong iyon, para ma-promote ang brand ng kumpanya, may gusto pang maglaan si Xiao Chuang ng pera para sa patalastas sa telebisyon. Nang marinig ng amo ang paglalaan ng pera, nagpakita siya ng pagkadismaya. Pagkatapos malaman na ang halaga ay 50 milyong yuan, lubos siyang nagulat. Maniwala ka sa akin, sa 50 milyong yuan lang na puhunan, tiyak na makakakuha ako ng 500 milyong yuan. Pero ang amo ay matigas ang ulo at ayaw pumayag. 30 milyon lang daw ang kaya niyang ilaan. Sige na nga, 30 milyon na lang. Mayroon pa rin naman kaysa wala. Dumating na rin ang araw ng pag-aagawan sa pagpapalabas ng patalastas. Maraming malalaking kumpanya ang nagtipon-tipon sa bidding na ito. Lahat ay gustong makuha ang unang advertisement slot. Nagsimula si Xiao Chuang sa 1.8 milyon. Sunod-sunod ang pagtaas ng presyo. At sa huli, umabot ito mula 3 milyon hanggang 5 milyon. Naghintay si Xiao Chuang, pero walang nagtaas pa ng presyo sa 5 milyon. Bigla siyang nagtaas ng 6 na milyon. Pagkatapos, nagpresyo ang lalaking iyon ng 6.6 milyon. Pero hindi sumuko si Xiao Chuang kaya nagtaas siya ng 8 milyon. At sa wakas, nakuha niya ang advertisement slot. Pinagkukumpulan siya ng mga reporter, nagtatanong kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa ng isang bagong sumisikat na kumpanya sa merkado ng Guangzhou. Mayabang niyang sinagot, ang mataas na kalidad ng produkto ng kumpanya, ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos noon, ang balita tungkol sa kumpanya ni Xiao Chuang ay nasa front page ng dyaryo. Nabasa ito ng amo niya, at galit na sinaway siya. Bakit hindi niya ito sinabi sa kanya at basta nalang gumastos ng 8 milyon? Tumawa si Xiao Chuang at sinabing huwag mag-alala ang amo niya, kikita rin naman agad ang 8 milyon. Ngunit lumipas na ang 1 linggo at wala pa ring natatanggap na order ang kumpanya. Sobrang nag-aalala ang amo, kung magpapatuloy ito, magsasara ang kumpanya. Sabi ni Xiao Chuang, huwag po kayong mag-alala, sa loob ng ilang araw ay may darating na order. Pagkaalis ni Xiao Chuang, pumasok ang isang sales representative. Inihayag na may kumpanyang nag-order ng 500 units. Pagkatapos ay isa pang empleyado ang pumasok. Nagbalita na may order na 630 units. Nang marinig iyon, labis na natuwa ang amo. Kinabukasan, dahil hindi na rin kayang tugunan ang demand, iminungkahi ni Xiao Chuang na palawakin ang pabrika. Ngunit tutol ang amo. Aniya, mabilis daw ma-outdate ang mga VCD player, at papalitan na rin daw ng LD player, kaya hindi na raw kailangang magpalaki pa ng pabrika at magastos. Sa halip, mas mainam na kumuha pa ng karagdagang manggagawa at pagtuunan ang pagtiyak ng kalidad kaysa rito, kahit na hindi ako masyadong nasisiyahan. Pero sa ngayon, si Xiao Chuang ay mapapayag na lang kay Ginoong. Pero sa totoo lang, ang mga desisyon niya ay naaapektuhan ng kanyang kasintahan kamakailan. Ang kalidad ng mga produkto ay hindi nasisiguro, kaya naman, humanap si Xiao Chuang ng lugar para palawakin ang pabrika. Ibinigay niya kay Laulo ang papel na may nakasulat na address ng pabrika. Kinuha iyon ni Laulo at binasa, at nagsimula na naman siyang maging mapili. Pumili ka ng oras at humanap ng paraan para mahadlangan si Xiao Chuang. Galit na galit siya. Kung ganoon, hihiwalayan ko na siya. Kung hindi mo ako hahayaang makialam sa bagay na ito, matatapos na ang relasyon natin. Mula ngayon, bahala na ang tadhana. Yan ang sabi ni Xiao Chuang. Hindi alam ng amo kung ano ang sasabihin. Sa huli, nagpas siyang bigyan niya si Xiao Chuang ng 5 milyon yuan.
Pero hindi inaasahan na ang amo ay palihim na. Nagbukas ng isa pang pabrika para makipagkompetensya sa kasalukuyang pabrika. Pagkatapos malaman ang lahat sa telebisyon, labis na nagulat si Xiao Chuang. Agad siyang tumawag sa amo niya. Pero masaya pa ang amo niya kasama ang kasintahan nito. Nang biglang dumating naman ang isa pang masamang balita, nagwelga ang mga manggagawa sa labas ng pabrika. Pagdating ng sasakyan ni Xiao Chuang, sinalubong siya ni Mang Chen at ng mga manggagawa. Pinayuhan ni Xiao Chuang si Mang Chen na kumalma, pero hindi ito nakinig. Galit na galit siyang nagsabi na kung sinira na niya ang kabuhayan nito, hindi rin niya ito patatahimikin. Dadalaw siya araw-araw para magprotesta at ipasara ang pabrika, at habang si Xiao Chuang ay naguguluhan kung paano haharapin ang sitwasyon, dumating ang matandang tigre kasama ang mga tauhan nito, at nang makita si matandang tigre, agad na nagbago ang ugali ni Lolo Chen. Sa harap ng matandang tigre, wala nang nagawa si Lolo Chen kundi umalis na lang. Napakaseryoso ng krisis na ito ng kumpanya. Bumaba ang kita at ang reputasyon. Para mailigtas ang sitwasyon, araw-araw ay nagpupunta si Xiao Chuang sa mga pagtitipon, araw-araw ay umiinom siya hanggang sa malasing. Ngayon ang araw ng press conference ni Xiao Chuang para maibalik ang reputasyon ng kumpanya. Pero malapit na ang oras ng simula pero hindi pa rin ako nakakakontak sa amo ko. Kaya't nagdesisyon si Xiao Chuang na huwag na siyang hintayin. Pero paglabas niya ay hinarang siya ni Lao Chen para hingin ng 40 milyon na bayad sa trabaho. Pero ang pera ng kumpanya ay hawak lahat ng amo ko. Wala akong hawak na kahit isang sentimo, at ngayon hindi ko na siya makontak. Kaya naman, hindi na alam ni Xiao Chuang ang gagawin. Pinakiusapan niya si Pingping na kontakin ng Finance Department para tingnan kung may natitirang pera pa. Pero sinabi ni Pingping na kinuha na lahat ng amo niya ang 300 milyon. Tumakas na si Xiao Chuang, tulala at wala nang magawa. Balak niyang tumawag sa pulis, pero pinigilan siya ni Mr. Chen. Inutusan siya nitong magbayad muna, tapos gawin na ang gusto niya. Pero para magawa iyon, kailangan munang mahanap ni Xiao Chuang, si Mr. Lu. Kahit na pinapanta na niya si Pingping para hanapin si Mr. Lu, mukhang hindi pa rin naniniwala si Mr. Chen kaya nagdesisyon siyang manatili at makipaglaro kay Xiao Chuang. Pero ang totoo, wala namang Pingping na naghanap kay Mr. Lu. Kasi pala, pinapatakas na ni Xiao Chuang si Pingping. Labis na nagalit si Mr. Chen nang marinig iyon. Ano man, kailangan niyang makuha ang pera niya. Hindi ko inaasahan na si Binbin ay babalik at magdadala ng balita na natagpuan na niya ang amo at sa kanya isinama si Lao Chen. Pagkalabas nila ng pinto, bumulong si Binbin kay Xiao Chuang. Ano man ang mangyari, dapat kang umalis kaagad. Hindi naintindihan ni Xiao Chuang ang ibig sabihin ni Binbin. Nang akmang sasakay na siya sa sasakyan, tahimik na sumunod si Binbin kay Lao Chen at saka, sinaktan niya ito para makaalis si Xiao Chuang. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa sasakyan at tumakas. Nasa likuran nila ang sasakyan ni Lao Chen na humahabol. Nang maabyutan sila ng sasakyan ni Lao Chen, mabilis na iniikot ni Pingping ang manibela kaya't matagumpay silang nakaligtas kay Lao Chen. Nakahinga ng maluwag ang dalawa. Nagpasalamat si Xiao Chuang kay Pingping, at nangako na kapag nakakuha na siya ng pera ay magpapakasal siya para sa kanya. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, biglang may isang sasakyan sa kabilang direksyon na bumangga sa kanila, kaya't naganap ang isang aksidente. At ang kanilang sasakyan ay bumagsak sa ilog. Nang makita ito ni Lao Chen, takot siyang mabilis na umalis gamit ang kanyang sasakyan. Agad na nagmadali ang tauhan at nagdala ng masamang balita kay Qinghua. Pagkatapos ay agad na nagmaneho ang dalawa papunta sa pinangyarihan ng aksidente. Nakuha na ang sasakyan ni Xiao Chuang mula sa aksidente, pero wala ang tao. Lalo siyang kinabahan nang makita ang cellphone ni Xiao Chuang. Nang mga oras na iyon, inihayag ng pulisya na may narecover silang bangkay. Pero kailangan daw ng pamilya para sa pagkilala. Nang marinig ito ni Zaihang, hindi na niya kinaya at nawalan ng malay. Pagkagising niya sa ospital, ang unang tanong niya kay Qinghua ay kung kaninong bangkay ang narecover. Sinabi ni Qinghua na kay Pingping. Kahit nalubos ang kalungkutan, may kaunting pag-asa pa rin si Zaihang. Nang mga oras na iyon, pumasok ang isang pulis at winasak ang natitirang pag-asa. Naawa si Zaihang sa inyong pagkawala. Ngunit kailangan kong sabihin ang totoo na si Xiao Chuang ay halos wala ng pag-asa, kahit naniniwala si Zaihang na buhay pa si Xiao Chuang. Pero kailangan pa rin niyang kunin ang mga gamit niya sa apartment. Pagbukas niya ng pinto, nagulat si Zaihang nang makita ang wedding dress na nakasabit sa gitna ng kwarto. Ito yung wedding dress na nakita nilang dalawa sa daan. Noong isang beses silang nag-date, pala ay handa na pala si Xiao Chuang na manligaw sa kanya, pero mukhang wala nang ang pagkakataon. Si Zaihang ay umiiyak ng mapait. 2 araw na ang nakalipas simula nang magsimula ang operasyon sa paghahanap, ngunit wala pa ring bakas si Xiao Chuang.
Nakita ni Zaihang na nag-aayos na ang mga tauhan ng rescue team at handa nang umalis. Dali-daling nagmakaawa si Qinghua na hanapin ulit nila ng maayos. Nais pa nga niyang magbigay ng pera para tulungan siya, ngunit mariin silang tumanggi. Pagkatapos, dala ni Qinghua ang larawan ni Xiao Chuang. Nagtanong siya sa mga tao kung nakita na nila ito, ngunit wala pa ring resulta. Nagdikit din si Zaihang ng mga anunsyo para sa nawawalang tao sa lahat ng dako. 2 araw na siyang hindi makatulog, ngunit wala pa ring balita. Wala akong natanggap na kahit anong balita tungkol kay Xiao Chuang noong gabing iyon. Pumunta si Qinghua sa kumpanya ni Xiao Chuang. Kahit na malapit na itong magsara, nang makita niya ang slogan na nakasabit sa dingding ng kumpanya ni Xiao Chuang. Nagdesisyon siyang protektahan ang obra maestra ng kanyang kaibigan sa buong buhay nito. Kaya naman, hindi niya pinansin ang mga bulong-bulungan ng ibang tao, at ginastos niya ang 300,000 yuan para bilhin ang kumpanya ni Xiao Chuang. Pagkatapos malaman ang nangyari, gusto ring tumulong ng mga kasamahan niya kay Qinghua. May nagpahiram pa nga sa kanya ng 100,000. Tinanggal ni Qinghua ang company slogan at ibinigay kay Zaihang. At sinabing ingatan niya ito at hintayin ang pagbabalik ni Xiao Chuang. Nang araw na iyon, may magandang balita siyang dala para sa kanya. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang bintana ng sasakyan ay nabasag mula sa loob. Pinatutunayan nito na buhay pa si Xiao Chuang nang mahulog sa tubig. Mabilis na lumipas ang 2 buwan, at hindi na rin nagpatuloy si Zaihang sa paghahanap kay Xiao Chuang. Sinimulan na niyang paniwalaan na marahil ay hindi na babalik si Xiao Chuang. Bumalik na siya sa kanyang dating normal na pamumuhay. Pinili niyang magtrabaho ng husto para hindi maalala si Xiao Chuang. Nakikita ng ina ang pagiging tahimik ng anak kaya labis ang pag-aalala nito. Wala na rin naman si Xiao Chuang, kaya pinayuhan siya nitong magpakalma na. Hindi naman siya pwedeng mabuhay sa ganoong estado habang buhay. Bukod pa riyan, kung buhay pa si Xiao Chuang pero hindi umuwi sa loob ng 2 buwan. Ano pa ang silbi noon? Umupo si Zaihang sa tabi ng ina niya, pero wala siyang naririnig na kahit ano. Kinabukasan, labag sa kalooban ng mga magulang. Nagpasya pa rin siyang pumunta sa Guangzhou para mag-usisa tungkol kay Xiao Chuang na dumaan sa apartment niya. Nakarinig siya ng mga ingay sa loob kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ngunit pala, ang mga ingay ay galing sa katulong niya matapos nitong makuha ang kumpanya ni Xiao Chuang. Si Qinghua ay napili bilang isa sa mga nangungunang kabataan. Nang mga panahong iyon, ginamit niya ang pagkakataon para sumali sa isang panayam na ipalabas sa telebisyon para hanapin si Xiao Chuang. Medyo nagulat ang babaeng host. Nangangapa siyang tumingin sa direktor dahil wala iyon sa script. Xiao Chuang, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Hindi ko rin alam kung napapanood mo ba itong programa. Pero kung napapanood mo na ito, makipag-ugnayan ka na sa akin. Ano man ang nangyari, bumalik ka na. At pag-usapan natin ito ng magkasama. Nang mga oras na iyon, ang lalaking nakasuot ng itim ay nakatayo sa harap ng screen. Habang nanonood, siya ay naantig at napaluha. Si Xiao Chuang pala ay buhay pa. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, naligtas siya ng tigre, pero hindi pa rin siya makakauwi agad dahil nawala na ang lahat sa kanya. Hindi mo na dapat idamay pa ang mga mahal mo sa buhay o mga kaibigan mo. Pagkatapos iligtas ng tigre ang buhay mo, dinala ka nito sa Hong Kong. Pero ang pagkamatay ni Pingping ay isang malaking pagkabigla sa iyo. Sa panahong iyon, lubha kang nawala ng pag-asa kaya naman araw-gabi kang nalasing. Tapos, aksidenteng natagpuan ni Xiao Chuang ang oportunidad sa negosyo ng stock. Pagkatapos, inampun ka pa ng isang magnate sa industriya ng stock. Nang araw na iyon, aksidente mong nabasa ang isang artikulo tungkol sa isang research institute. Bukod pa rito, nahuli rin si Qinghua dahil sa pagbebenta ng mga pekeng gamit. Kaya't nagpas siyang iwanan ni Xiao Chuang ang kanyang karera sa Hong Kong para bumalik sa Beijing. Nalaman kasi na niloko siya ng kanyang supervisor. Pinapirma siya nito sa kontrata ng pagbebenta pero peking gamit ang ipinagbili. Noong araw ng protesta, si Supervisor Deng ay nanatili na lang sa loob ng sasakyan para sa kanyang kaligtasan. Pagkalipas ng panahong nakakulong, nakalaya si Qinghua. Ngunit natanggal na siya sa trabaho sa institusyon. Mula noon, sina Xiao SM at Qinghua ay nagpasyang magkakasamang magtatayo ng bagong kumpanya kasama ang dalawa nilang kasintahan. Noong dekada 2090, uso sa mga kabataan, at sa buong lipunan ng China, ang pagyaman sa pamamagitan ng negosyo. Kahit paulit-ulit silang nabigo, dahil sa talento at pagsusumikap, hindi sila sumuko at natupad ang kanilang mga pangarap, ang mithiin ng buhay.